Ang kwentong maririnig nyo ay galing kay Steve na pinamagatang Nuno sa Punso. Ako nga pala si Steve. Ako ngayon ay nagtatrabaho bilang isang caregiver sa Amerika at nag-aaral ng nursing sa kasalukuyan. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwento na aking naranasan noong ako ay bata pa. Dati akong nakatira sa San Miguel, Bulacan. Hindi gaanong kalakihan ang bahay ng mga magulang ko pero maluwag ang bakura namin. Naalala ko noon, close na close kami ng mga pinsan ko. Sila ay nakatira sa Gapan at tuwing weekends, pumupunta sila sa amin o hindi kaya ay kami ng mga kapatid ko ang pumupunta sa kanila. Kapag nasa bahay namin sila ay lagi lang kaming naglalaro sa bakura namin. Hindi ko masyadong maalala ang detalye pero minsan naglalaro kami ng habulan. Kung sino ang mahawakan ng taya ay ang susunod na magiging taya. Dati, merong malaking punso sa likod ng bakura namin. Hindi pinapatanggal ng mga magulang ko ang punso dahil baka daw may nakatira doon. Mga paniniwala ng mga matatanda na kalaunan, malalaman kung totoo pala ang sinasabi nila. Habang naglalaro kami ng mga kapatid at pinsan ko, sa pagtakbo ko para hindi ako maabutan ng taya, aksidente kong natapakan at nasira ang punso. Hindi ko naman sinasadya ang pangyayari. Sa likod ng isip ko, kahit hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga matatanda tungkol dito, hindi nawala ang takot ko na baka nga may mangyari sa akin. Baka lumaki ang paa ko o kaya magkasakit ako. Ito kasi ang panakot nila. Pero kumalma ako nang tignan ko ang laman ng nasirang punso. Literal na hinahanap ko kung may nuno talaga doon pero tanging nakita ko, mga anay lang pala ang laman nun. Dahil sa nakita ko, natawa pa nga ako sa sarili ko kung ano ba talaga ang kinakatakot ko wala naman palang nuno talaga doon. Yun ang akala ko. Nung pahapon na, umuwi na ang mga pinsan ko pabalik sa Gapan. Matapos nun ay naligo na din ako bago maghapunan. Pagkakain namin, diretso na kami sa kwarto para matulog na. Ang setup ng kwarto namin nun, dahil may kalumaan na ang bahay namin, medyo sinauna pa ang design nito. Pagpasok mo sa kwarto, sa kanan at sa harapan ay may malaking bintana. Sa tabi ng bintana sa kanan, andun ang kama namin. Lumang kahoy na kama pero malaki. Doon kami tabi-tabing natutulog. Ang dalawa kong kapatid at ang aking ina. Sa tapat naman ng pinto nakalagay ang atik na malaking salamin. At may drawer ito sa magkabilang gilid. Sa kalumaan ng salamin, may parang brown spots na nga ang salamin mismo. Tapos sa kanang drawer andun ang touch lamp. 9:00 ng gabi, natulog na kami. Ako ang nasa dulo ng kama sa tabi ng bintana kapag tulugan na. Nakagitna ang dalawa kong kapatid at ang aking ina sa kabilang dulo ng kama malapit sa pinto. Hindi ko alam na dito na pala magsisimula ang lahat. Lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng mga bagay na hindi magpapatahimik sa akin. Saktong 2:00 ng madaling araw nang nagising ako dahil may bumabato sa akin. Maliliit na mga bato. Maliliit pa sa butil ng bigas. Nung una hindi ko pinapansin. Pero habang sinusubukan ko uling matulog, may naramdaman na naman akong bumato sa akin. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Naggulat na lang ako nang makita ko na puro maliliit na bato na pala sa kumot ko. Nanlaki ang mga mata ko. Akala ko nung una niloloko ako ng mga kapatid ko pero pagtingin ko sa kanila, lahat naman sila tulog na. Tapos dito ko unang narinig ang dalawang boses ng lalaking nag-uusap sa bakura namin. Nagtataka ako noon dahil madaling araw na yon. Bakit may tao sa loob ng bakuran? Nang silipin ko ang bintana, wala naman akong nakita kung hindi kadiliman lang sa labas. Pero patuloy pa din ang ingay. Malinaw ko silang naririnig.
pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Para silang nag-uusap ng in tongues. Dito na ako nagsimulang matakot. Hindi nawawala ang boses. Patuloy lang sila sa pag-uusap. Nagtalukbong na lang ako sa kumot sabay pikit ng mga mata at matinding dasal. Ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Habang naririnig ko ang boses sa labas, patuloy lang ako sa pagdadasal. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, ginising na kami ng aking ina. Naisip ko agad ang nangyari nung gabi na yon. Panaginip ba o totoo ang lahat? Pero bago pa ako bumangon, narinig ko ang aking ina na nagagalit sa aming magkakapatid. Bakit daw puro maliliit na bato sa kama? Wala akong nasabi. Dito ko napatunayan na hindi pala panaginip ang lahat. Totoo pala ang akala kong bangungot lang. Iba din ang pakiramdam ko simula nung araw na yon. Para akong laging nakalutang at parang laging may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun pero ang weird talaga sa pakiramdam. Kapag umaga, may kanya-kanya kaming gawain sa bahay. Ako at ang isa ko pang kapatid ang tagawalis sa bakuran. Ako sa likuran at ang kapatid ko naman sa harapan. Sa likod ng bakuran namin, meron kaming malaking puno ng mangga at ito ay may isang malaking sanga na pahalang. Habang nagwawalis ako, nakakarinig ako ng paswit at tila tinatawag ako. Nung una wala naman akong nakikita, pero nang makarating na nga ako malapit sa puno ng mangga, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Sa taas ng sanga, dalawang maliliit na tao ang nakamasid sa akin. Kasing laki lang sila ng isang ruler. Para lang silang regular na tao pero maliliit ang katawan nila. Ang isa ay nakasuot ng berde at ang isa naman ay nakasuot ng itim. Para silang mga bata na nagkukwentuhan lang. Nakikita kong bumubukas ang bibig nila pero wala akong naririnig na boses. Sa gulat ko, tinawag ko pa nga ang kapatid ko para ipakita sa kanya ang nakikita ko. Pero ang nakakapagtaka, malinaw kong nakikita ang dalawang maliliit na tao pero hindi ito nakikita ng kapatid ko. Sa puntong to, parang may mali talaga sa akin. Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Kaya matapos kong tapusin ang aking pagwawalis ay pumunta na lang ako sa kwarto sa likod ng bahay namin para manood ng TV. Sa kwartong to, malaki din ang bintana. Gawa sa kapis at idudulas mo lang ito para buksan o isara ang mga ito. Pagbukas ko ng TV, sakto naman ang programa sa Channel 13 pa noon, yung mga sinasaniban. Tapos pinapaalis ng pare o pastor yata yun kung ano ang nakasanib sa kanila. Bigla akong nilamig kahit wala namang hangin at tanghaling tapat na yon. Hindi nawawala ang kakaibang nararamdaman ko. Tapos ilang sandali, naramdaman ko yung napapanood ko sa TV. Parang may gustong sumanib sa akin. Nararamdaman ko ang balahibo sa likod ng leg ko na tumatayo. Matapos noon bigla akong hindi makakilos at nagsimula akong kumilos na parang may sanib. Naglulupasay at hindi ko makontrol ang katawan ko. Para akong paralisado. Habang nangyayari sa akin to, may nakikita akong mga anino sa labas ng bintana. Mga anino ng tao na tila pinapanood lang ang nangyayari sa akin. Nakikita ko ang mga mata nilang nakatitig sa akin. Pero bukod sa mga mata nila, puro anino lang sila. Nakadungaw sila sa bintana at bawat isa sa kanila, hindi napuputol ang tingin sa akin. Wala akong magawa, kaya nilabanan ko sila ng dasal. Doon lang ako nagsimulang magdasal ng sobra talaga. Sa lalim nga ng pagdadasal ko, unti-unti kong nakontrol ang katawan ko. Mula sa pagkakahiga ko, agad-agad akong bumangon. Hindi ko na nagawang patayin ang TV at lumabas na agad ako sa kwarto habang patuloy pa din sa pagdadasal. Gusto kong sabihin sa ina ko ang nangyayari pero andun yung takot ko na baka isipin nilang nababaliw na ako. Kinausap ko ang Panginoon kung ano ang nangyayari sa akin.
Taimtim ang dasal ko. Sabi ko kung ano man to, sana mawala na. Kapag dumidilim na, dumodoble na ang kaba ko. Lalo na kapag oras na para matulog. Naaalala ko nung gabi na yun, nakiusap pa ako sa kapatid ko na siya muna sa gawing bintana, pero ayaw niya dahil natatakot din siya. Hindi na ako matahimik nun. Pakiramdam ko, balisang-balisa na ako. Noong gabing yun, sinubukan kong labanan ang antok ko. Ang dami-dami ko nang naiisip na sana wag nang maulit ang nangyari kagabi. Sana okay na. Sana wala na. Habang lumalalim ang gabi, dumodoble ang aking kaba. Pero kasabay nito ay ang pagbigat din ng aking mga mata. Hanggang sa hindi ko na malabanan ang antok ko hanggang makatulog na ako. At eto na naman. 2:00 ng madaling araw. Nagising na naman ako sa ingay ng mga boses ng dalawang lalaking nag-uusap sa bakura namin. Halos maiyak na ako sa kaba dahil eto na naman, nangyayari na naman. Tatayo sana ako para tumabi sa aking ina dahil sa takot ko. Pero hindi ako makagalaw. At dito ko napagtanto na para na pala akong nakalutang ng nakabaliktad. Ang ulo ko ay nasa ilalim at ang mga paa ko ay nasa taas. Hindi ako makakilos. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang kababalaghan na nangyayari. Nang mapatingin ako sa may gawing salamin, nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Umiiyak at tila gumagawa ito ng sulat. Mahaba ang suot nitong damit at siya ay may mahabang itim na buhok. Nakatalikod siya sa amin. Noong una, akala ko inako ang babae sa salamin. Ngunit pagtingin ko sa mga kapatid ko at ang aking ina, andun sila, mahimbing na natutulog. Hindi lumilingon ang babae sa akin. Patuloy lang ito sa pag-iyak at pagsusulat. Hindi ako makakilos pero naigagalaw ko ang aking bibig. Tinatawag ko ang aking mga kapatid, pati na rin ang aking ina. Halos sumigaw na nga ako sa paggising sa kanila. Pero tila wala silang naririnig. Hindi nagtagal, tumayo ng dahan-dahan ang babaeng nakaputi. Naglakad ito palabas ng kwarto, ngunit hindi nagtagal bumalik din siya. Hindi ko maninag ang mukha niya dahil natatakpan ito ng mahaba niyang buhok. Muli siyang bumalik sa pagsusulat habang patuloy pa din siya sa pag-iyak. Patuloy pa din ang pagtawag ko sa mga kasama ko sa kwarto. Pero hindi talaga sila magising. Dito ko napansin ang babae na napatigil sa pagsusulat at pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo at unti-unting humarap sa akin. Natatakpan pa din ng mahaba niyang buhok ang mukha niya. 1 hakbang, 2 hakbang. Banayad ang kilos niya at wala akong nadidinig na yapak sa paghakbang niya. Nang makarating siya sa dulo ng kama, ipinikit ko na lang muli ang aking mga mata at muling nagdasal. At matapos nun, pagdilat ko, nawala na ang babaeng nakaputi na parang hangin. Naigagalaw ko na din ang katawan ko at kahit ganon, patuloy pa din ako sa pagtawag sa Panginoon. Naghintay ako ng may liwanag na sa labas bago ako muling nakatulog. Makalipas ng 3 gabi, pare-parehas ang nangyayari. Nagpakitang muli ang babaeng nakaputi sa akin. Pero tuwing lalapit siya, bigla na lang siya mawawala. Pero ang pinaka-ultimatum sa akin ay ang huling nangyari. Naiwan kaming dalawa ng ina ko sa bahay ng mga oras na yon dahil hiniram ng tita ko ang mga kapatid ko doon sa Gapan. Sinasama nga nila ako pero wala na ako sa tamang kaisipan noon. Kaya nagpaiwan na lang ako dahil gusto kong makapagpahinga. Wala na akong tamang tulog at lagi akong puyat. May araw man o wala, tuloy-tuloy na nagpapakita ang mga kaluluwa at mga elemento sa akin. Ngunit ang huling nangyari, ang pinakamalala. Habang nililibang ko ang sarili ko sa harapan ng bakura namin,
naisipan ko na lang magbuo ng tower gamit ang mga bato. Nakalungko ako habang nagpapatong-patong ng mga bato para maging tore. Sa peripheral vision ko, may nakita akong lalaki na pumasok sa bakuran namin. Akala ko nung una, kilala ng nanay ko yun. Kaya hindi na ako nagtaka kung paano nakapasok ang lalaki dahil mataas ang fence at sarado naman ang gate. Siguro nga dahil ito sa 3 gabing puyat ko. Unti-unting lumalapit ang lalaki sa akin pero patuloy pa din ako sa paglalaro ng mga bato. Hanggang sa nasa harapan ko na siya. Pagtingin ko sa kanya, narealize ko na hindi pala tao ang kaharap ko. Ang lalaki ay may matipunong katawan. Hubad at pulang-pula ang balat nito. Nang matingin ako sa mukha niya, sa noon niya ay meron siyang isang pares ng mahahabang sungay. Nakatingin lang siya sa akin at nakakatakot ang titig niya. Wala siyang sinasabi. Andun lang siya, nakatayo. Tapos nun iniangat niya ang kanan niyang kamay at tila inaabot sa akin ang palad niya. Bahagya akong napatulala sa nakita ko. Pero imbis na abutin ang kamay niya, dali-dali akong tumakbo sa aking ina. Kasabay nito ay ang matinding iyak habang tumatakbo papalayo sa lalaking may sungay at pulang balat. Dito ko na ikinuwento sa ina ko ang nangyari. Hinanap niya agad ang lalaki. Sinuyod niya ang buong bahay pati na ang buong bakuran pero hindi na namin nakita ang lalaki. Nung araw din na yon, dinala ko ng aking ina sa isang albularyo sa Castellano sa Nueva Ecija. Nang tingnan ako ng albularyo, hindi pa namin na ikukwento sa kanya ang mga nangyari, ay tila alam niya na ang mga naganap. Ang bungad agad niya sa aking ina na paglalaroan daw ako ng elemento. Dito nabanggit ng aking ina na aksidente kong nasira ang punso sa bakura namin. May ginawa siyang dasal sa akin para daw isara ang nabuksang third eye ko. Matapos noon, may ibinigay din siyang dasal sa aking ina at pulbos na panlaban daw sa mga elemento sa bahay namin. Ang ritual, saktong 12:00 ng gabi ay kailangang puntahan ng aking ina ang punso at i-recite ang dasal na ibinigay niya. Matapos noon ay isaboy ang pulbos sa harapan ng punso na hugis krus. Ang paalala pa ng albularyo, kailangang gawin din sa mismong gabi na yon ang ritual para mas mabisa ang dasal. Kaya nang makauwi kami, mag-aalas 10 na ng gabi. Pinatulog na muna ako ng aking ina. Bandang 12:00, nagising ako dahil naramdaman ko ang aking ina na lumabas sa bakuran. Siguro ay dito na niya ginawa ang dasal at ang pagsasaboy ng pulbos sa punso. Ilang sandali pa, bumalik na ang aking ina sa kwarto at ang sabi niya, magiging maayos na ang lahat. At nung gabi na yon, doon lang ako muling nakatulog ng payapa, makalipas ang 3 gabi na punong-puno ng katatakutan at kababalaghan. Nawala agad ang mga nakikita ko, mga naririnig at nararamdaman ko. At paggising ko kinaumagahan, tila naging magaan ang pakiramdam ko. Matapos noon ay hindi na nga muli akong nakakita pa. Naging tahimik na ang mga gabi at hindi na naulit pa ang mga naranasan ko. Siyempre, hindi pa din nawawala ang pagdadasal at pananampalataya. Gabi-gabi ay tumatawag pa din ako sa Panginoon. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Pasensya na at napahaba ang sulat ko. Pero hanggang dito na lang at salamat sa pagbahagi ng aking kwento. Sa mga nakapakinig nito, sana ay ma-enjoy at kinalabutan din kayo sa naging karanasan ko. Maraming salamat.